Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Glenda, 32 anyos at naninirahan dito sa Bulacan. Napasulat ako para ibahagi ang aking kwentong pag-ibig na hindi pangkaraniwan. Kung ilalarawan ko ang aking sarili, masasabi ko na may itsura naman akong babae. Maputi, medyo makinis ang balat at mahaba ang aking buhok. Pagdating naman sa pag-uugali, masasabi kong masayahin akong tao. Pwede pa nga ako doon sa kung tawagin ay babaeng bakla. Malaki rin siguro ang impluwensya sa akin ng pinsan kong bakla na itinuturing ko ng pinakamatalik kong kaibigan. Pero sa kabila ng lahat, lapitin ako ng mga manloloko at manggagamit na lalaki. At madalas nilang iparamdam sa akin na hindi ako sapat. Kaya nga minsan na rin akong umayaw sa pag-ibig. Hanggang sa nakilala ko si Edison. Siya lang ang nagpabago ng pananaw ko sa buhay. Taong 2018, nang mahiligan kong manood ng liga ng basketball sa barangay namin. Hindi talaga ako lumalabas ng bahay, lalo na kapag wala akong trabaho. Pero isang araw na yun, ay inutusan ako ni nanay na bumili sa tindahan. Sakto naman pagdaan ko sa covered court, ay natamaan ako ng bola mula sa mga naglalaro. Si Edison ang lumapit at humingi ng paumanhin. Doon na nag-umpisa ang aming ugnayan hanggang sa niligawan niya ako. Pero Tony, hindi ko sigurado noon kung swerte o malas ba ako sa isang tulad ni Edison na nanliligaw sa akin. Panalo sila! Sino ba yun? Yung team ni na Edison, tingnan mo yung score! Tambak yung kalaban, oh! Hello, oo nga! Ikaw, pinanood mo ba talaga yung laban nila? O meron kang sariling mundo dyan? Pinanood ko naman. X-Man, mamatay man. Oo nga, para ka namang sira eh. Biro lang. Uy! Si Edison, papunta yata dito. Ha? Anong ha? Umayos ka nga. Parang wala sa sarili. Eh, kasi naman, Hello. Hi, Glenda. hello Edison. Hi, Marlon. Hi. Kala ko hindi na kayo makakapunta sa game namin ha. Buti dumating pa rin kayo kahit halos patapos na. Oo nagmamadali na nga lang kami. Ito kasing pinsan ko, inuna pa trabaho kaysa panoorin ng laro mo. Okay lang yun. Hindi naman ako nagtatampo eh. Pero nakita mo ba yung mga tira ko, Glenda? Ha? Oo naman. Nakita ko lalo na yung 3-point shot mo, yung nagpanalo sa team ninyo. Ang galing-galing mo nga eh. Salamat. Yung totoo, para sa'yo talaga yung huling tira ko na yun eh. Sa akin? Oo. Ikaw yung nasa isip ko kaya siguro na-shoot ko yung bola. Bolero. Hindi, marunong lang maglaro ng bola pero hindi ako nambobola. Ikaw talaga, tigilan mo nga. Excuse me, Edison. Excuse me. Pansinin mo naman ako. Ha? I'm Eliza, your number 0 fan. Pwede bang magpa-picture kami sa'yo ng mga friend ko? Kasi gano'n naman dumayo pa sila mula sa kabilang barangay para lang samahan akong mapanood yung game mo tonight. Ano kasi,
Oy! Ay! Sige na, sandali lang naman eh. Pagbigyan mo na kami kasi fan na fan mo talaga kami. Lalo na ako. Sige, pero... Glenda, ayos lang ba sa'yo mag-picture kami? Ha? Oo. Oo, ayos lang. Eh bakit? Sino ka ba para magpaalam pa sa'yo si Edison? Manager ka ba niya? Ako? Oo. Sino pa ba? Alam nga naman yung katabi mo na makapalang lipstick. Hoy, ako ba tinutukoy mo? Miss, tara na. Baka nainip na yung mga kasama mo. Ay, oo nga, sorry. Tara, picture na tayo. Ang kapal ng apog ng babaeng to, ha? Awatin mo ko, Glenda, ha? Makukutusan ko yan. Aba, kalma ka lang. Paano kakalma? Napaka! Akala mo kung sino? Makalingkis pa kay Edison, wagas, oh! Sarap sa bunutan hanggang makalbo. Wala na tayong magagawa dyan. Ganyan talaga pag gwapo. Maraming nagkakagusto. Manong, dito na lang ho. Para... Manong, ito yung bayad salamat. Uy, dahan-dahan. Ano ka ba? Kaya ko naman yung sarili ko eh. Syempre gusto ko ligtas ka kahit pagbaba ng tricycle. Sobra naman yun. Ayos nga lang ako. Pero salamat. Wala nga naman. Paano? Pasok ka na sa bahay niyo. Baka kanina ka pa hinahanap sa inyo eh. Panatag na ako na naihatid kita ng ligtas dito sa inyo. Uwi na rin ako. Teka, sandali lang muna, Edison. Bakit? May gusto pala akong sabihin. Ano yun? Tungkol sa panliligaw mo sa akin. Ano kasi, matagal-tagal ka na rin namang nanliligaw sa akin, di ba? 2 buwan na rin kung hindi ako nagkakamali. At masasabi ko na na-appreciate ko talaga yung pagiging consistent, sweet at maalaga mo. Pero ano? meron din kasi akong na-realize na kung sasagutin kita, baka ako lang din yung mahirapan na kontrolin ang emosyon ko, lalo na kapag may mga babae na lumalapit sa'yo para magpa-picture o hindi kaya magpapansin. Baka maging sakit ka lang sa ulo eh. Kaya naisip ko na itigil mo na lang yung panliligaw mo sa akin at humanap ka na lang ng iba. Hindi mo naman kasalanan na gwapo ka, na lapitin ka ng mga kababaihan dahil na rin sa itsura at talento mo sa paglalaro ng basketball. Pero habang tinitignan kasi kita kanina na ini-entertain sila kahit na pumayag naman talaga ako na mag-picture ka kasama nila, ayun, hindi ko na malaya na parang unti-unting sumisikip yung dibdib ko dahil sa selos. Sinubukan ko namang pigilan kasi mali yun eh. Kaso... Hindi naman mali yung selos mo eh. Lalo na hindi ka komportable. Ako rin naman minsan hindi na komportable, lalo na kapag madikit yung iba mga babae na nagpapapicture sa akin. Iniisip ko na lang na sandali ko lang naman sila pakikisamahan, kaya tinitiis ko na lang. Tungkol naman dun sa sinabi mo na baka maging sakit ako sa ulo mo pag sinagot mo ako. Dahil nga pinapangako ko sa iyo na kahit marami pa silang nagkakandara pa na magpa-picture sa akin at magpapansin, ikaw at ikaw lang ang nakikita ng mga mata ko. Naaalala mo yung sinabi ko kanina na ikaw ang nasa isip ko habang sinushoot ko yung bola? Totoo yun. Kaya nga sobrang saya ko na nakita kita kanina na nanonood sa akin. Totoo ba yan? Baka mamaya inuuto mo lang ako Uy, hindi kita inuuto, no? Ikaw na may sabi na consistent ako sa 2 buwan kong panliligaw sa'yo. Ibig sabihin, malinis ang intensyon ko. Tsaka wala akong pakialam sa ibang babae. Dahil para sa akin, ikaw, Glenda, ang pinakamaganda. Tony, hindi lang guwapo at magaling sa paglalaro ng basketball si Edison. Magaling din siya magsalita. Ilang araw akong naglakas ng loob para baste din siya, pero konting lambing lang niya.
lumalambot na agad ang puso ko. Sa totoo lang, ayoko naman talaga siyang patigilin. Pero masyado lang akong natakot na makipagrelasyon sa isang taong habulin. Pero hindi nagsasawa si Edison na bigyan ako ng kasiguraduhan na ako lang ang babae sa buhay niya. Totoo rin naman na consistent siya sa ginagawa niyang pag-aalaga sa akin. Ramdam ko na malinis ang intensyon niya. Kaya nga makalipas ang ilang araw simula ng pag-uusap naming yun, tuluyan ko nang ibinigay kay Edison ang matamis kong oo. At doon nagbago ang buhay ko. Sobrang saya ko sa piling ni Edison. Tinupad niya ang mga pinangako niya sa akin. Kaya naman nahulog talaga ako ng husto sa kanya. Tony, mabilis na lumipas ang mga taon. Nagdesisyon kami ni Edison na magsama na sa iisang bahay. Doon ko na lalong nakilala si Edison. At masasabi ko na siya ang gusto kong makasama hanggang sa aking pagtanda. Yun nga lang, hindi naman perpekto ang pagsasama namin. Oo, ako ang pinili ni Edison, pero hindi pa rin nagbabago ang katotohanan na lapitin pa rin ng mga babae ang boyfriend ko. Tapos, ayun nga. Pangarap ko talagang makapag-tour sa Bicol kasi alam mo bata pa lang ako. Gusto ko nang makita ng personal yung Bulkang Mayon eh. Tingin mo, alin ang masulit? Mag-DIY tayo o kumuha ng package sa travel agency? Huy, Han, kinakausap kita. Ha? May sinasabi ka ba? Sorry. Oo, kaya kanina pa ako salita ng salita dito, kinakausap kita. Dami ko na nga sinabi. Sorry. Para talagang sirato si paring Oscar. Mag-cellphone ka na lang ba talaga sa buong gabing to, ha? Kasi kung oo, sana hindi na lang tayo lumabas. Sana sa bahay na lang tayo kumain at natulog na pagkatapos. Huwag ka naman magtaas ng boses. Naririnig naman kita eh. Tsaka pinagtitingin na tayo mga tao rito. Oh. Baka kung ano pa isipin nila. Wow ha. Buti pa yung iisipin nila yung naisip mo. Pero paano naman ako? Sige nga. Kanina pa ako nagkukwento rito. May tinatanong pa nga ako pero hindi ka naman nakikinig kasi panay ka cellphone. Akala ko ba kaya tayo nag-date kasi gusto mong bumawi sa mga araw na busy ka sa trabaho? Eh parang hindi naman ganun ang pinaparamdam mo sa akin eh. Tsaka sino ba kasi ang chat ng chat na yan ha? Istorbo naman eh. Ha? Sa GC lang namin to, si paring Oscar. Patingin nga ng cellphone mo. Glenda, ano ba? Ano tong picture na to? Sino tong babaeng kumakalingkis sa'yo, Ewagas, ha? Ha? Anong ha? Tigilan mo nga ako sa kagaganyan mo. Kitang-kita rito na nag-reply ka pa. Ibig sabihin, nakita mo na yung picture. Kaya sagutin mo na lang ang tanong ko, sino tong babae na to na hawak mo pa sa bewang, ha? Anak yan ng kliyente namin. Tsaka anong hawak sa bewang? Patingin nga. Ayan oh! Kitang-kita yung kamay mo. Oh, hindi ko naman dinikit yung kamay ko ah. Hindi nga, pero bakit yung babae na yan parang ahas kumakadikit sa'yo? Hindi ko na kontrolado yun, Han. Alam nga namang itula ko siya o pagbawalan na magpa-picture sa akin. Eh di nangyari naman yung deal namin sa tatay niya. Tsaka ang bata-bata niyan, teenager pa lang yan oh. Wala naman siguro mali siya yung pagkakadikit niya sa akin. Kung sa kanya wala, eh baka naman sa'yo meron. Sobra ka naman magsalita. Tingin mo sa akin, babaero? Kahit nalapitin ako ng mga babae dahil sa kagwapuhan kong taglay, may nababalitaan ka ba ni isa sa kanila? O na tiningnan ko, pinansin ko, wala naman, di ba? Mali ko ba? Baka magaling ka lang magtago para hindi makarating sa akin, di ba? Tingin ko kahit magaling ako magtago, eh mas magaling pa rin kayong mga babae maghanap ng ebidensya. At dahil nga wala ka naman nababalitaan, ibig sabihin wala akong ginagawang masama. Naku, ewan ko sa'yo, Edison. Sumasakit ang ulo ko. Ano naman? Di ba pwede na pag-usapan na lang natin? Kung usap lang pwede naman, pero pagod na ako at umaatake ng migraine ko kaya gusto ko nang umuwi. Hindi pa nga natin nauubos tong in-order natin pagkain pa take out mo na lang. Ubus na yung pagkain ko. Sa'yo na lang ang hindi kasi inuna mo pang mag-cellphone dyan kaysa kausapin at pagtuunan ako ng pansin.
Maliligo lang ako tapos matutulog na ako. So ganyan na lang ang gagawin mo? Anong ganito ang gagawin ko? Malamang galing tayo sa labas. Kadarating lang natin sa bahay, kaya syempre gusto ko maglinis ng katawan at matulog na. Oo nga, pero di man lang ba natin pag-uusapan yung problema natin? Matutulog ka na lang, may samaan tayo ng loob? Wala ako sa mood makipagtalo sa'yo, okay? Masakit nga yung ulo ko, di ba? Mahirap bang intindihin yun, Edison? Di naman natin kailangan magtalo mag-uusap lang tayo. Ano pa ba kasi yung gusto mong pag-usapan natin, ha? Nasabi ko naman na sa'yo kanina habang nasa restaurant tayo lahat ng gusto kong sabihin. Oo nga. Pero hindi mo lang basta sinabi, pinahiya mo pa ako sa maraming taong nandun. At sa tingin mo, hindi ako napahiya sa ginawa mong hindi pagpansin sa akin dahil abala ka sa pakikipagtawanan sa cellphone mo, ha? Salita ko ng salita kanina, Edison. Plano ng plano ng lakad natin pero hindi ka naman nakikinig. Kasama nga kita pero parang hindi naman. Daig ko pa sirang plaka kanina doon. Pero hindi yung dahilan para ipahiya mo ako sa harap ng maraming tao. Kung nakita mo lang sana yung mga reaksyon nila. May nagbulungan pa nga, tumawa tapos umiling. Ang bira naman, Glenda. Sa sobrang hiya ko, gusto ko na lang nalamunin ako ng lupa eh. Sa lagay, sarili mo na lang ba ang laging mahalaga sa'yo? Ano bang pinagsasasabi mo? Sa'yo nang tinutumbok ng usapan nating to eh. Gusto mo yata mag-sorry pa ako sa'yo kasi napahiya ka kanina? O edi sorry. Ano, masaya ka na? Hindi mo man lang naisip yung dahilan kaya nagalit ako sa'yo kanina. Kung tungkol nga dun sa picture nung anak ng kliyente namin, nagpapaliwanag na nga ako di ba? Ikaw lang tong hindi naniniwala tapos sa akin mo ibubunton yung nararamdaman mo. Puro ka kasi selos, wala ka na ba tiwala sa akin? Ano ka mo? Yung kasing pinaparamdam mo sa akin na wala kang tiwala, porque lapitin ako ng mga kababaihan, dala na rin ang trabaho ko. Alam mo, nakakasama ka ng loob. Kasi ginagawa ko naman lahat para may paramdam sa'yo na ikaw lang yung mahal ko Pero sa kabila ng lahat, mas nananaig pa rin sa'yo yung selos mo. Di naman yata patas yan, Glenda. Hindi mo rin naman ako masisisi, Edison. Hindi kita sinisisi. Pero sa araw-araw na lang bang ginawa ng Diyos, hindi mo susubukan lawakan ng pangunawa mo? Pambihira ka. Alam mo, wala na talaga ako masabi. Hindi ko alam kung may patutunguhan pa nga ba tong usapan natin o ano. Buti pa maligo ka na. Baka sakaling mahimasmasan ka. Hoy, teka nga sandali. At saan ka pupunta, Aber? Diyan lang sa labas, mambababae. Edison! Maninigarilyo lang ako, Glenda. Ewan ko sa'yo. Sinabi mo... Tony, sobrang sama ng loob ko nung gabing yon kay Edison. Pero alam ko rin naman na meron akong pagkakamali. Umiral na naman kasi ang pagiging selosa ko. Kaya hindi ko nakontrol ang aking damdamin at nakapagsalita ako ng hindi maganda. Sa totoo lang, sa loob ng ilang taon namin bilang magkasintahan ni Edison, ay pinag-aralan ko namang mawala ng pakialam sa mga babae na umaali-aligid sa kanya. Sabi ko pa sa sarili ko noon, dapat nga maging proud pa ako dahil sa dami ng babae ay ako ang pinili ni Edison. Pero palagi pa rin sinusubok ang pasensya ko. Dumating sa punto na halos hindi na ako makatulog sa gabi sa kaiisip kung pinagtataksilan ba ako ni Edison. Doon ko napagtanto na napakahirap magkaroon ng karelasyon na gwapo at malakas ang karisma. Kasi alam ko na meron at merong babae ang gugustuhing agawin siya. Tony, nagkaayos pa rin naman kami ni Edison. At tulad ng dati, sinuyo niya ako. Gano'n naman kami sa tuwing nagkakaroon ng tampuhan. Siyempre dahil mahal ko siya at may pagkamarupok ako, pinapatawad ko rin naman siya agad. Hanggang sa inaya na ako ni Edison na magpakasal. Pakiramdam ko noon, ako na talaga ang bukod tanging pinagpalang babae. Dahil sa wakas, tuluyan ko nang mababakuran si Edison.
Pero sa halip na mawala ang pangamba ko dahil nga asawa ko na si Edison, tila lalong umigting ang aking pagiging selosa at mapaghinala. Hindi ko na lang sinasabi kay Edison pero mas lumala ang pagseselos ko. Kasi pihado may mga babae na mas kaakit-akit sa kanila ang mga lalaking may pananagutan na. Gusto nila ng challenge. Gusto nilang patunayan na mas nakahihigit sila kesa sa legal na asawa. Kaya naman mas lalo akong naging mapagmatsyag kay Edison at sa mga ikinikilos niya. Palihim kong sinisilip ang kanyang cellphone kapag tulog siya. Inaamoy ko ang mga damit na ginamit niya sa buong araw. At sa kasamaang palad, tama naman pala ang pagiging mapaghinala ko. Dahil dumating sa punto na may nahuli ako kay Edison. Ba? Bango nang niluluto ng asawa ko ah. Pero mas mabango ang asawa ko. Pakis na. Ano ba yan, ha? Nagulat naman ako sa'yo. Bakit? Gusto mo bang ikis pa kita? Tama na. Baka mga may ulam ka na dyan eh. Bagong paligo ka pa naman. Okay lang. Maliligo na lang ulit ako pero dapat kasama ka na. Sira. Anong Bakit? maliligo ulit eh? Ay ano, nakabihis ka na. Nagkukurbata ka na. Teka, ako na nga magkakabit ng kurbata mo para naman maayos tignan. Okay, Ayan. salamat Han. Saan? Sa pagkukurbata sa'yo? Kasama na yun pero salamat sa lahat-lahat. Anong lahat-lahat? Sa pagluluto ng masarap na almusal para sa akin. Sa baon ko sa trabaho. Paglalaban ng mga damit ko. Pamamalansya, pag-aasikaso sa akin. Ano ka ba naman? Maliliit na bagay lang yun, no? Siyempre, asawa kita, kaya natural na asikasuhin kita. Oo nga. Pero lalo akong napagtanto kung gaano ako kaswerte sa'yo. Yung iba kasing asawa ng mga katrabaho ko nukunukan daw ng tamad. Sobra naman. Paanong tamad ba? Hindi raw nakakapaglinis ng bahay tapos hindi na rin sila naaasikaso. May isa nga akong kasamahan doon si paring Noel. Lagi na lang umu-order sa fast food ng pananghalian kesyo hindi raw gumigising ang misis niya para asikasuhin siya. Tapos hindi siya pinaglulutuan ng matinong pagkain. Eh, baka naman pagod at puyat sa pag-aalaga ng mga anak nila. Di kaya? Siguro pero dapat inaasikaso niya pa rin si paring Noel. Kasi nga asawa siya eh. Kaya nga napasabi na lang ako na sobrang swerte ko sa misis ko. Pakis pa nga ako. Napaka-bolero pa rin talaga nitong mister ko. Nagsasabi lang po ng totoo. Oh, siya. Tama na ang pagsasabi ng totoo. Dahil baka maging santo ka na dyan. Ay, teka. Ano bang gagawin mo ngayong araw at parang bihis na bihis ka yata, Han? Ngayon na kasi yung big event namin eh. Yung magpe-present kami sa conference na dadaluhan ng mga bigating kliyente. Ha? Ngayon na pala yun? Oh, kaya nga nakapomade ako, nag-ahit ako ng bigote kasi dapat gwapo ako pag humarap sa entablado mamaya. Sus, kahit naman hindi ka na masyadong mag-ayos ng buhok mo at hindi ka na mag-ahit ng bigote, matagal ka na namang gwapo. Siguro, sinudya mo mag-ayos ng ganyan kasi may gusto ka talagang papugian, no? Kung meron man, ikaw lang yun, wala nang iba. Sana nga ako lang. Oo. O sige na, baka mahuli ka na sa event ninyo. Kumain ka na rin ng almusal. Maupo ka na, ipaghahain kita. Sige, buti pa nga. Kanina pa ako naglalaway sa putserong luto ng asawa ko eh. Ay, nga pala Han, may lakad ako mamaya. Saan? Makikipagkita ako sa high school friends ko. Tagal na rin kasi nung huli kami nag-reunion eh. Sakto, umuwi kamakailan lang si Agnes. Yung kaibigan namin na nakabase na sa Switzerland. Nag-aya siya sagot niya daw. Kaya habang busy ka sa pagtatrabaho, ako naman busy sa mga kaibigan ko. Hello?
Marlon? Hello, girl. Andyan ka na ba? Oo, kakarating ko lang dito sa event ng asawa ko. Nandito lang ako sa CR para makapag-retouch. Sure ka bang gagawin mo yan? Ako ang kinakabahan sa'yo eh. Relax ka lang, hindi naman ako mag-ieskandalo eh. Gusto ko lang personal na makita at makausap yung kinalolokohang babae ni Edison. Pero sigurado ka ba? Baka mapano ka eh. Sabi naman sa'yo, sasama ako para pag may ginawang masama sa'yo yung babaeng yun, dire-resmakan ko. Hindi ako makakapahig na saktan ka niya, no? Kung gagawin niya yun, ay di mas lalo lang niyang ipapahiya ang sarili niya. Besides, hindi ako pumunta rito para makipag-away sa kanya, okay? Gusto ko lang siyang kausapin at warningan na alamin niya ang lugar niya sa buhay ng asawa ko dahil nag-e-exist ako. Yan. Sige, tama yan. Ipaglaban mo ang karapatan mo, girl. Hindi ka pinanganak sa mundong to para lang api-apihin ng kung sino-sinong babae dyan na umaali-aligid sa asawa mo. Tama ka. Akala siguro ni Edison ay mabibilog niya ang ulo ko. Akala niya habang buhay niya akong maluloko na hindi ko alam ang pambababae niya. Pues mali siya ng kinalaban dahil nung unang beses na nalaman ko pa lang kung sinong kinalolokohan niya, matagal ko nang hinanap sa social media yung babaeng yun. At ngayong gabi, magkakaharap na kami. Ganyan ka. Huwag kang pumayag na agawin ang pag-aari mo. Go, girl! Iwagayway mo ang bandera ng mga legal na asawa. Yan mismo ang gagawin ko. Sige na Marlon, ibababa ko na tong tawag para mapuntahan ko na yung babae na yun. O sige, sige. Mag-iingat ka ha. Balitaan mo ako. Bye! Humanda ka ngayon sa pagharap natin, Elora. Hi! Oh, hi. Yes, hi. Yeah, napanood ko yung presentation mo sa stage and may sasabihin lang ako. You're absolutely amazing. Congratulations! At tingin ko maraming clients ang na-impress. Can I shake your hand? Of course. Ouch. Sandali Sandali nga lang. Ano bang problema mo? Ang sakit nun Bakit parang kulang na lang idurugin mo yung buto ko sa kamay sa ginawa mo? Pasalamat ka nga, hindi ko pa tinuluyang durugin yung kamay mo eh. I'm sorry. Teka, sino ka nga ba? Tsaka bakit bigla-bigla ka nalang lumalapit sa akin? Hindi naman kita inaano Sincere naman ako sa paglapit sa'yo para i-congratulate ka sa presentation mo. Kasi totoo naman na magaling kang magsalita eh. Yun siguro ang rason kaya nagustuhan ka rin ng asawa ko. Ano? Asawa mo? Oo. Ayun oh. Yung nakaasul na polo at may kurbata at abot tenga ang ngiti. Asawa ka ni Edison? Tama ka. Hayaan mo ipakilala ko ang sarili ko sa'yo, Elora. Ako si Glenda, asawa ng lalaking nilalandi mo. Sandali, hindi ko alam na may asawa siya. Akala ko single siya kasi... At naniwala ka naman. Hindi ka man lang ba nagkaroon ng kahit nakatiting na pagdududa bilang babae? Siguro ikaw talagang umakit sa asawa ko, no? Hindi ko inakit si Edison. Siya ang lumapit sa akin. Hindi ko naman siguro kasalanan na wala akong alam na kasal na pala siya. Dahil hindi naman yun ang pakilala niya sa akin eh. Kaya bakit ka sa akin nagagalit? Dapat sa asawa mo ikaw naghuhuramintado. Hindi ko gagawin yan dahil desente akong babae. Hindi ko ibababa ang sarili ko para mapantayan ka. At hindi rin naman ako pumunta rito para manggulo o eskandaluhin ka. Sa katunayan, pumunta lang ako rito para bigyan ka ng babala at sabihin sa'yo na matuto kang lumugar sa dapat mong kalagyan. Layuan mo ang asawa ko kung ayaw mong magkagulo tayo ng tuluyan. Tony, aaminin ko, maganda si Elora. Maputi at balingkinita ng katawan. At tulad ni Edison, magaling din siyang makipag-usap sa mga tao. Kaya nga nasa iisang industriya sila ni Edison. Bagay sila sa sales at marketing. Kaya siguro nabingwit nila ang isa't isa. Sa totoo lang, hindi ko masyadong ininda ang pagtataksil ni Edison. Siyempre nasaktan ako pero dahil na rin sa sobra ko na sigurong napaghandaan ang posibilidad na mambabae si Edison, hindi na ganong katindi ang epekto sa akin ni Elora.
Para sa akin, isa lamang siya sa napakaraming babae na may pagnanasa sa asawa ko. Hindi siya ganun kaimportante at lalong hindi siya mahal ni Edison. Tiyak ko na pampalipas oras lang siya ng asawa ko. Kinagabihan, nauna akong umuwi kay Edison sa bahay. Napansin ko na lamang na nakasimangot at salubong ang mga kilay niya pagpasok niya ng bahay. Tapos isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Nagsabi siya na hindi na siya maghahapunan dahil pagod na raw siya. Tony, sa tingin ko noon ay nakipaghiwalay na si Elora kay Edison. Kaya naman ganun na lang ang ikinilos ng asawa ko. Hindi na ako kumibo, pero sa loob-loob ko, tuwang-tuwa ako. Good morning, Han. Ang aga mo namang manood ng TV dito sa sala. Ano ba, Han? Huwag mo nga akong halikan. Bakit? Ano eh? Wala ako sa mood makipagyakapan. Aba, kailan mo pa tinanggihan ang yakap ko, ha? Pasensya na, wala pa ako sa issue eh. Nakakasama ka naman ng loob. Parang naglalambing lang yung tao eh. Kaya nga humihingi ako ng pasensya. Wala lang talaga ako sa mood. Tsaka nanonood ako ng TV oh, nakaharang ka eh. Lahat na lang talaga? Anong lahat na lang? Totoo naman nakaharang ka eh. Ano mo, buti pa patayin mo na muna yung TV na yan kasi istorbo yan eh. Asa na ba yung remote? Naman eh. Sige, dahil hindi ko makita ang remote, sandali ah. Bubunutin ko na lang sa saksakan yung TV. Brenda! O bakit? Ano, galit ka kasi pinatay ko yung TV? Kita mo nanonood ako eh. Ngayon pa lang ako nakanood ng TV tapos pagbabawalan mo pa ako. Ano ba silbi ng TV? Display lang, pambihira naman to oh. Hindi naman kita pinagbabawalan ah. May narinig ka bang sinabi ko na huwag kang manood? Eh kung hindi, ba't mo pinatay yung TV? Sige nga. Kasi nakakainis ka na! Ngayon na nga lang ang rest day mo tapos gusto mo pang tumutok sa pinanonood mo kaysa harapin ako? Ayaw mo pang magpayakap o kausapin ako? Di naman sa ganun, wala lang talaga ako sa mood kaya... Pasensya na. Ang aga-aga mo naman yatang wala sa mood. Ano bang problema mo ha? Wala. Imposibleng wala. Akala mo yata hindi ko napapansin na ilang araw ka nang wala sa mood eh. Ang sungit-sungit mo pa sa akin, wala kang pasensya, hindi ka naman dating ganyan. Wala nga, ano lang, may... may ginalaman lang sa trabaho. Oh, so ano nangyari sa trabaho mo? Wala. Puro ka wala eh! Sa wala pa nga ako sa mood makipag-usap, magkwento. Wala ako sa mood. Ayoko makipag-usap kahit kanino, kahit na sa'yo. Gusto ko lang maging mag-isa. Gusto ko lang katahimikan, kaya pwede ba, Glenda? Huwag mo na muna akong awayin. Lalo lang ako natutulilig sa boses mo eh. Lalo lang ako nawawalan ng amor na kausapin ka kasi pinalalala mo lang yung nararamdaman ko eh. Oh akala ko ba dahil sa trabaho kaya ka nagkakaganyan? Bakit parang sa akin na napunta ang sisi mo eh naglalambing lang naman ako sa'yo kanina? Hindi ka kasi makaintindi. At ako pa talaga ang hindi makaintindi? Oh, bakit? Sino pa ba? Alam nga naman yung aso natin. O sige, natutulog lang yung aso, sisisihin ko ha. Pwede ba Edison, nakikipag-usap ako na maayos sa'yo? Para ka namang tanga eh! Alam mo, ewan ko sa'yo. Mas ewan ko sa'yo! Buti pa, alis na muna ako. Eh di umalis ka! Kala mo siguro pipigilan kita. Di rin naman ako nagpapapigil sa'yo, no? Bang klase ka, imbis na makapagpahinga ako ngayong rest day ko rito sa bahay, mukhang di yung mangyayari. Eh bahala ka na muna dyan sa buhay mo. Mas bahala ka sa buhay mo! Anong oras na? Ang tagal naman umuwi ni Edison. Nagkaalala na ako, Marlon. Ikaw naman kasi. Bakit mo naman inahawa yung asawa mo? Ayan tuloy. Nilayasan ka maghapon. Paanong hindi ko aawayin? Sungitan daw ba ako kanina ang aga-aga? Kesyo wala raw siya sa mood. O edi ako rin nawala na sa mood. Ay, pero dapat, mas nilawakan mo ang pag-intindi mo. Imbis na sabayan mo yung toyo niya, sana mas inunahawa mo siya. Maunawain akong tao, Marlon. Kilala mo ako, di ba? Oo,
nga nagulat ako na ang bilis mong napikon doon sa mister mo kanina. Nakakapikon talaga eh. Naglalambing ako sa pagsasalitaan ako ng kung ano-ano. Tsaka, kung may nangyari sa trabaho niya, tama ba na sa akin niya ibunto ng galit niya? Hirap kasi sa tao pag masyado na silang komportable sa isa't isa. Wala na silang preno sa pagpapakita ng totoong kulay nila eh. Hindi ba nila naisip na posible pa rin silang makasakit? Ay! Bakit? Bakit? Ano yun? Anong nangyari? Glenda! Buksan mo itong pinto! Marlon, ibababa ko na muna tong tawag ha. Parang si Edison na yung nasa labas. Oh, siya. Sige, sige. Sana magkaayos na kayo. Ha? Bye. Glenda! Buksan mo ito! Oo, nandyan na! Ang bihira naman, oh. Ay! Edison! Ano ba ito? Parang... Ano ba nangyayari sa'yo, Diyos ko? Teka, lasing ka ba? Di ba halata? Kaya pala ang baho mo. Alika na nga, bubuhatin na kita. Kasalanan mo to lahat. Ang tagal mong binuksan yung pinto eh. Anong matagal? Halos lumipad na ako mapagbuksan ka lang. Kasalanan mo, nagpakalasing ka, hindi mo naman pala kaya. Hanggang gabi ba naman kung kailan ako umuwi, naaway po rin ako? Ikaw ang nagsimula ng away na to, Edison. Hindi ako. Ikaw ang unang nagsungit dyan. Hindi ka nag-update sa akin maghapon kung nasaan ka, kaya nag-aalala ako sa'yo ng husto, tapos bigla ka nalang uuwi na ganyan, lasing na lasing. Edison, ano ba kasi talagang problema mo, ha? Sasta mong yan. Imposible na tungkol lang sa trabaho yung rason kung bakit ka nagkakaganyan eh. Trabaho nga lang, Glenda. Ano ba bang gusto mo sabihin ko para maniwala ka, ha? Gusto mo mag-imbento pa ako ng ibang problema? Ganon? Edison ang tinutino ng tanong ko, ha? Pero ang gulo-gulo ng sagot mo. Ay! Nga dyan! Ano ba? Ay, Diyos ko, Edison! Napupuno na ako sa'yo! Tony, kahit galit na galit ako noon kay Edison, hindi ko pa rin siya nagawang tiisin. Inasikaso ko pa rin siya. Pinaliguan, pinalitan ng malinis na damit, saka hinayaang matulog. Doon na ako napaisip, hindi mahilig uminom ng alak si Edison. Kung uminom man siya, paminsan-minsan lang at hindi siya nagpapakalasing. Kaya alam ko na may mabigat siyang pinagdaraanan. Hanggang sa napansin ko na lamang ang pagbabago ni Edison. Naging mainitin ang ulo ni Edison. Hindi na rin siya malambing katulad ng dati. Madalas na niya akong pagtaasan ng boses. Mabilis mapikon sa akin kahit sa maliit na bagay. At unti-unti nakita ko kung paanong sinira ng asawa ko ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. 3 o 4 na beses siyang lumalabas kasama ang mga kaibigan niya para makipag-inuman. Tony, doon ko na napagtanto na baka nasakta ng husto ang asawa ko dahil sa pangiiwan sa kanya ni Elora. Tony, habang tumatagal, palala ng palala si Edison. Umabot sa punto na natatakot na ako sa kanya. Ni kausapin siya, hindi ko na magawa dahil nga mabilis na siyang pumitik sa akin. Pakiramdam ko, hindi ako pwedeng magkamali dahil pagmumulan yon ng away namin. Kaya naman isang gabi, naisipan kong silipin ulit ang cellphone ni Edison. Gusto ko kasing malaman at maintindihan ang mga ikinikilos niya. Baka naman kasi hindi pala si Elora ang pinoproblema ng asawa ko. Pero nang buksan ko ang cellphone ni Edison, ay tumambad sa akin ang mga text message niya kay Elora. Nagmamakaawa ang asawa ko na balikan siya ni Elora. Hindi ko na nga mabilang kung gaano karami ang text at chat ni Edison sa dati niyang kabit. Buti na lang at hindi nagre-reply si Elora.
Kaya siguro ganun na lang ang pagkalugmok ni Edison. Doon na ako gumawa ng isang mabigat na desisyon na hindi ko akalain na magagawa ko sa tanang buhay ko. Ay, teka! Han, yung baon mo! Hindi ako kakain sa opisina. May lunch meeting kami sa labas. Sagot ng boss namin. Ganun ba? Sayang naman tong niluto kong ulam. Paborito mo pa naman to. Anong gusto mong gawin ko? Daling ko yan? Iwanan ko sa table? Hayaan ko mapanis yan? Di ko nga makakain. Di ka ba marunong makaintindi? Hindi mo kasi sinabi na kakain pala kayo sa labas kasama yung boss at mga kliyente nyo. E di sana hindi na ako gumising ng maaga para maghanda at magluto ng babaunin mo. Eh di wag mo nang gawin sa susunod na araw para di ka nagre-reklamo dyan. Hirap sa'yo, masama loob mo. Ginagawa mo pa rin. Sige na, alis na ako. Bye. Edison, sandali. Ganun ba talaga pag broken-hearted? Pero mali naman na sa akin niya ibunto ng galit at sama ng loob niya sa nangyari sa kanila ni Elora. Ginawa ko lang naman kung ano yung tama nung kausapin ko yung babaeng yun eh. Tawagan ko kaya si Elora. Sige na, Elora. Sagutin mo na yung tawag ko. Hello? Sino to? Hello, Elora. Ako to. Si Glenda. Glenda? Teka nga, paano mo nalaman ang number ko? Kinuha ko sa cellphone ng asawa ko. Nakita ko kasi nagkakausap pa rin kayo. Hindi ko na kinakausap si Edison. Pero siya pa rin ang text ng text at tawag ng tawag sa akin. Lumayo na ako sa kanya katulad ng sinabi mo kaya wag mo na akong guluhin pa. Hindi ako tumawag para manggulo o mang-away. Tumawag ako kasi... pwede ba personal na lang natin tong pag-usapan? Busy ka ba ngayon? Pwede ba magkita na lang tayo mamaya? Ano? Ayoko nga. May kinalaman to sa mister ko, Elora. Kaya nakikiusap ako. Makipagkita ka na sa akin para makapag-usap tayo. Ano ba kasi yung sasabihin mo sa personal na hindi mo masabi-sabi ngayon sa tawag? Mamaya ko na lang sasabihin sa'yo, please. Pumayag ka na makipagkita sa akin. Pangako, hindi ako manggugulo o mag-ieskandalo. Salamat pala sa pagpayag mong makipagkita sa akin dito sa restaurant, Elora. Kung ako lang talagang masusunod hinding-hindi na ako makikipagkita sa'yo. Sa totoo lang wala akong tiwala sa'yo eh. Kung ako lang din ang tatanungin mo, ayoko na rin sanang makita ang pagmumukha mo dahil mas wala akong tiwala sa'yo. Bakit mo ba kasi ako pinapunta rito, ha? Ano ba yung sasabihin mo? Diretsahin mo na lang ako para matapos na tong usapan natin. Gusto ko lang magpasalamat kasi matino ka naman palang kausap. Nung sinabi ko sa'yo na lubayan mo ang mister ko, sinunod mo naman at hindi ka na nagmatigas pa. Alam mo, marami kasing babae dyan ang pinaglalaban pa talagang gusto nila. Kahit alam naman nilang mali at meron silang ibang nasasaktan. Pero, iba ka. Kaya siguro, nagustuhan ka ng asawa ko. Sandali lang, Glenda, ha? Ano ba kasing pinupunto ng usapan na to? Ang sabi ko, diretsahin mo na lang ako, di ba? Ngayon na hiniwalayan mo na ang mister ko. Ang gusto ko, makipagbalikan ka sa kanya. Ano ka mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Siguro nga. Oo. Nasisiraan na ako ng bait. Pero matutuluyan akong masiraan ng bait kapag patuloy pang nagpakalugmok si Edison dahil sa paghihiwalay ninyo. Wala kang ideya sa laki ng ipinagbago ng ugali niya. Yung dati na masayahin na lalaki na kilala ko bigla na lang naging mainitin ang ulo. Umiksi rin ang pasensya niya at konting kibot lang nagagalit agad siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko bawal na ako magsalita o kumilos sa loob ng pamamahay namin dahil sa takot na hindi niya magustuhan. At maging dahilan pa yun ang away namin. Pero, Glenda, problema mo na yun. Bakit bigla mong ipapasa sa akin?
Dahil malakas ang kutob ko na kapag nagkaayos kayo, babalik sa dati ang mister ko. At mas gusto ko na yon kaysa ako naman yung nawawala ng kapayapaan sa sarili kong pamamahay. Paano mo naman nasisiguro na babalikan ko nga yung asawa mo? Di para na rin akong kumuha ng bato na ipupukpok ko lang ulit sa ulo ko. Mahal mo pa ba ang asawa ko? Nararamdaman ko na mahal mo pa siya. At alam ko rin na nahihirapan ka sa ginawa mong paglayo sa kanya. Kaya nga pinadadali ko ng lahat sa'yo eh. Ako na mismong legal na asawa ang nagbibigay sa'yo ng permiso na balikan mo si Edison. Sigurado ka ba na hindi ka pa nasisiraan ng ulo? Oo naman. Magpakasaya lang kayo. Gawin niyo ang gusto niyo. At magbubulag-bulagan ako. Basta ito lang ang kasunduan natin, Elora. Ano yun? Huwag lang sanang magbunga ang kataksilan ninyo. Ayos ka rin talaga no? Alam mo, hindi ko lubos maisip sa nanggagaling ang lakas ng loob mo na kausapin ako. At pakiusapan pa na balikan ng asawa mo para maging kabit niya. Hindi ko na kayo guguluhin. Maniwala ka sa akin. Marunong akong tumupad sa usapan. Basta, ibalik niyo lang ang katahimikan sa sarili kong pamamahay. Nasasakal ako kay Edison at sa pag-uugali niya. Kaya ang naisip ko, pag nagkabalikan kayo, babalik na siya sa dati. Kaya nakikiusap ako sa'yo, Elora. Kung mahal mo talaga ang asawa ko, hindi ka na magdadalawang isip na balikan siya. Tony, hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin noong mga panahong yun. Sa halip na magalit ako sa asawa ko, tila ako pa ang tumiklop at natakot na baka tuluyan na akong iwan ni Edison. Hindi ko tuloy alam kung sino sa aming dalawa ang baliw. Dahil pareho kaming desperado. Siya kay Elora, ako kay Edison. Ganun ko kamahal ang asawa ko, Tony. Kaya kong magpakatanga, magbulag-bulagan, huwag lang akong iwan ni Edison. Tony, hindi naman pumayag agad si Elora sa gusto kong mangyari. Ilang beses ko pa siyang pinadalhan ng mensahe ng mga sumunod na araw. Hanggang sa nakakita na ako ng mga positibong senyales sa asawa ko. Umuuwi na siya ng matino at hindi lasing. Laging nakangiti at unti-unti na rin bumabalik ang pagiging balambing ni Edison. May pagkakataon pa nga na inaabutan niya ako ng ekstrang pera para daw mabilhan ko ang sarili ko ng kahit ano. Natatawa na lang ako sa tuwing maaalala ko ang mga bagay na yon. Halata masyado si Edison. Para siyang bata na napagbigyan ng kahilingan. Pero ang laki kong tanga, Tony. Ang laki kong hibang. Ako pa ang masaya para sa asawa ko dahil sa wakas, nagkabalikan na sila ng kabit niya. Kasi ang habol ko talaga noon ay ang manatili lang si Edison sa tabi ko. Kaya kung ang kapalit man nun ay ang pagkakaroon ng kahati sa asawa ko ay ayos lang. Dahil ano't ano pa man, ako pa rin ang legal na asawa. Han, may problema ka ba? Kanina ko pa kasi napapansin na nakasimangot ka eh. Salubong na naman yung mga kilay mo. Huwag mo sabihing may nangyari na naman sa trabaho nyo. Hindi, wala naman, Han. Pero yung totoo, may iba kasi akong problema eh. Hindi to tungkol sa trabaho. Tungkol saan pala? Magsabi ka lang sa akin. Asawa mo ko, di ba? Pwede nating pagtulungan anumang bumabagabag sa'yo. Han, kasi may nagawa ako na malaking kasalanan sa'yo.
Sa sobrang laki nun, baka kamuhian mo ako pero handa naman akong tanggapin dahil alam ko na maling-mali yun. Teka, ano ba kasi yan? Sabihin mo na, Han. Glenda, may iba akong babae. Ibang babae? Anong ibig mong sabihin? Elora ang pangalan niya. Nakilala ko siya sa isa sa mga business meeting namin at nagustuhan ko siya ng hindi sinasadya. Ah. Okay. Okay? Yun lang ba ang sasabihin mo? Hindi ka magagalit sa akin? Hindi mo ako sisigawan o mumurahin? Hindi ko gagawin yun. Mag-aaksaya lang ako ng lakas pag ginawa ko pa yun. Tsaka gabi na. Ayoko mauwi sa pag-aaway tong usapan natin. Gusto mo ba na marinig pa tayo ng mga kapitbahay at magtaka sila kung bakit tayo nagsisigawan? Pero hindi itong panahon para isipin na sasabihin nila. O anong gusto mong gawin ko? Magalit ka sa akin. Pagsalitaan mo ako ng masasakit. Tatanggapin ko kasi pinagtaksilan kita. Mababago kasal ba na ng natin. lahat? Mabubura ba nun ang nagawa mo sa akin? Hindi, pero bakit hindi? Nagloko ko. Tumingin ako sa ibang babae. Kahit sinong legal na asawa magwawala sa oras na malaman nilang may kabit ang mga mister nila. Pero bakit ikaw parang wala lang sa'yo? Sinabi ko na sa'yo yung dahilan ko, di ba? Ayoko sa lahat yung paulit-ulit. Hindi lang ako makapaniwala na ganito mo tatanggapin ang lahat. Kasi Glenda, hindi ako umamin sa'yo dahil lang sa konsensya ko. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko na makipaghiwalay. Ano? Bakit mo naman gagawin yan? Glenda, kasi di ko kayang niloloko kita. Hindi na matim ng konsensya ko na ng babae ako. Kaya naisip ko na makipaghiwalay na lang sa'yo para Para malaya mong magawa ang gusto mo? At makapagsama na kayo ng babae mo? Pues hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Ayoko makipaghiwalay sa'yo. Glenda, Ayos na nga sa akin na may iba kang babae. Pero bakit naman umabot sa punto na gusto mo pa akong hiwalayan? Edison, mapapatawad naman kita eh. Handa akong kalimutan ang lahat ng ginawa mo. Huwag mo lang akong iiwan. wala ka na ba talaga natitirang dignidad? Paano mo maaatim na makisama sa asawa mo nagdaksil sa'yo? Tinatanong pa ba yun, Edison? Siyempre, mahal kita eh. Huwag mong sabihin na mas mahal mo na yung Elora na yon kesa sa akin. Kaya mo ko ihiwalayan, ganun ba? Pasensya ka na talaga. Kaya nga gusto ko na lang na maghiwalay tayo kasi mukhang maayos lang naman sa'yo eh. Na nang babae ako. Sa tono mo kanina wala namang problema eh. Edison! Matagal ko nang alam ang tungkol sa inyo ni Elora. At ako pa nga nagsabi sa kanya na balikan kanya nung hiniwalayan kanya eh. Ginawa mo yun? Oo! Kasi nakita ko at naranasan ko na nag-iba ka simula nung iwanan ka niya. At ako na asawa mong sumasalo sa lahat ng bigat ng pakikisama sa'yo. Kaya kahit kabaliwa na gawin ang bagay na yun, ginawa ko pa rin. Tapos ngayon, gusto mo na naiwanan ako basta-basta? Sabihin mo, Edison, ganun na lang ba kadaling kalimutan ang lahat ng pinagsamahan natin? At ganun mo na lang ako kabilis ipagpalit sa iba? Magsalita ka! Glenda, patawarin mo ako. Pero buntis si Elora. At magkakaanak na kami. Sagutin mo na, Elora. Bago pa kita ipapulis, lintik na babae ka. Hello? Hello, ano ba yon? Bakit ka ba tawag ng tawag? Busy ako ngayon. Wala akong pakialam kahit ano pang ginagawa mong babae ka. Malaki ang kasalanan mo sa akin. Akala mo mapapalagpas ko yon? Ano na naman ba kasi yon? Nananahimik ako rito eh. Sana
Sana nga nanahimik ka na lang kasi kung ginawa mo lang yon, edi sana hindi tayo magkakaproblema. Bakit ba kasi hindi mo na lang ako diretsuhin, ha? Ang dami mong paligoy-ligoy eh. Sinabi sa akin ni Edison na buntis ka. Di ba kabilin-bilinan ko sa'yo na wag ka magpapabuntis sa mister ko? O tapos ngayon, gusto na niya akong iwanan. Kasi gusto na raw niyang magsama kayong dalawa dahil magkakaanak na kayo. Traitor ka, Elora! Aba, Glenda, hindi ko na problema yon. Desisyon na ni Edison yon. Labas na ako at ang magiging anak namin dyan. Tsaka tingin mo, ganun ako katanga para sumang-ayon sa sinasabi mong kasunduan natin? Hindi naman kita kaibigan eh. Bakit ako papayag? At saka hindi kita trinaydor, Glenda, ha? Imahinasyon mo lang yun, no? Sino matinong babae ang papayag na maging habang buhay na kabet kung pwede ko naman makuha sa'yo ng buong-buo yung asawa mo, di ba? Hayop ka, Elora! Hayop na kung hayop. Pero kung para sa kapakanan ng magiging anak namin ni Edison, ilalabanan talaga kita hanggang sa impyerno. Ang hirap kasi sa'yo, Glenda. Masyado kang naging kampante na hindi mawawala sa'yo ang mister mo. Sa tuwing kasama ko si Edison, wala siyang ibang bukang bibig kundi kung paano kanya hihiwalayan. O, edi ako na yung gumawa ng paraan para mas mapadali yung pagdedesisyon niya. Pero paano naman ako? Hindi ko kayang mawala sa akin ang asawa ko. Aba, hindi ko na problema yun. Tsaka alam mo, sana naisip mo yan bago mo ako nung kinausap na balikan ko nun ang asawa mo. Kung may dapat ka mang sisihin dito, eh hindi ako o si Edison, kundi yung sarili mo. Masyado ka kasing naging kampante na akala mo kaya mong mapasunod lahat ng tao sa paligid mo. Tony, doon ko napagtanto na higit kanino man, ako ang may kasalanan kung bakit ako nagdurusa. Ako ang naglagay sa sarili ko sa sitwasyon na labis na magpapahirap sa aking kalooban. Kaya naman heto ako ngayon, mag-isa at patuloy na pinagluluksa ang pagkasira ng pagsasama namin ni Edison. Pero wag niyo sana akong pagtawanan sa aking sasabihin. Hindi ko ikakaila na umaasa pa rin ako na babalikan ako ni Edison. At kapag nagkataon, handa akong tanggapin siya sa kabila ng kanya mga pagkakasala. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Glenda. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.